Hindi ko in-expect na wala palang kuryente. Ang nagsisilbing ilaw nila ay lampara. Alam niyo ba yun? Yung DIY na lampara? Gumagamit sila ng gamit na nabote tapos nilalagyan ng gas sa loob. Tapos may tela na nakakonek sa gas at doon sinisindihan. Astig, di ba? Ewan ko ba, basta amazed na amazed ako sa mga ganong bagay dati. Maaga gumigising si uncle ko at kahit ako napapaaga din ng gising. Isa sa mga nagustuhan ko sa paggising ng umaga yung may nakaredy ng nilagang kamote. Tapos habang kumakain ka ng kamote at nagkakape, nagpapainit ka sa apoy. Best feeling ever! After ng almusal, dumiretso kami ng bukid. Syempre, lakad na naman. Nung bata ako, feeling ko napakalayo nun Pero aliw na aliw ako kasi may dinadaanan kaming drainage na may mga alimangong nagtatakbuhan. Ako naman, syempre, bata, tuwang-tuwa ako manghuli ng alimango. Dinala din ako ng uncle ko sa isang kuweba. Tapos pinakita niya sa akin kung saan nangingitlog yung mga ibon. Grabe, tuwang-tuwa ako noon. Napapawaw na lang ako na pwede pala mangitlog ang mga ibon sa kuweba. Pagkatapos namin mamasyal, pumunta na kami sa lugar kung saan kami magbubungkal. Ang tawag nila doon, land preparation para sa itatanim. So, kinuha ko na yung tools at nagbungkal na ako ng lupa. Dahil sa isa akong mahinang nilalang, wala pang 2 oras, pagod na ako. Samantalang yung uncle ko, tuloy-tuloy pa rin siya. Parang hindi siya napapagod. Tapos yung ibang matatanda doon, kayang-kaya nilang magbuhat ng mas higit pa sa kanilang timbang. Hindi sila nagmumukhang bodybuilder ha, pero the heck, kaya nilang buhatin yung mga malalaking basket ng gulay kahit pataas pa. Doon ko nakita na napakalupit pala talaga ng mga farmers. Shout out sa mga malulupit nating farmers dyan. Saludo ako sa inyo. Isang nagpapadistract sa aking trabaho, yung ilog. Sinong hindi maaakit maligo sa ilog? Tamang swimming lang, tamang huli ng isda, magkulik ng mga iba't ibang klase ng bato. Ginagawa nyo din ba yun? Kala mo talaga treasure yung mga nakikita mong kumikinang sa bato Pinaranas din sa akin ng uncle ko kung paano mangahoy. Yung pupunta ka sa bundok para kumuha ng panggatong. Hindi ko kayang buhatin yung malalaking kahoy noon dahil maliit pa ako. Kaya ang ginagawa ko, hinihila ko pababa. Nag-enjoy ako sa paghila dahil iniisip ko na, yay, may pangluto na kami. Ayun, masaya lang ako nung time na yun. Nung na-enjoy ko yung buhay probinsya sa bahay ng uncle ko, nasabi ko sa kanila na, Uncle, paglaki ko, gusto ko maging farmer. Akala talaga ng mga tao doon, paglaki ko, magiging farmer ako. Kasi that time, gustong gusto ko sumasama sa kanila. Napakaganda ng community nila sa probinsya. Talagang nagbibigayan yung mga tao doon. At alam nyo ba sa probinsya ng uncle ko, napaka-religious nila. Nagkaroon ako ng mga kaibigan doon at nakilala ko din yung mga ibang pinsan ko. At alam nyo ba, naranasan kong maging sikat nung time na yon kasi potek, pinagtitinginan ako ng mga tao doon. Ewan ko ba kung curious sila kung ano bang itsura ng mga dumadayo sa kanila. Siya ba? Siya ba yung dayo? Oo, siya nga. One time, sumama ako sa kanila para makipaglaro. Pagdating ko doon, may kinakain silang kamatis. Yung hilaw talaga. Tapos parang apple lang kung kainin nila. Amazing! Habang naglalaro kami, ay